Kumusta? Welcome sa Lenda Academy. Sa module na ito, matututunan natin kung paano mag-register ng bagong borrower, tapos kung paano i-manage ang kanilang KYC documents. Ito ang dashboard natin. I-click natin ang borrowers dito sa sidebar. Tara, simulan na natin. Ito ang borrowers page. Dito nakalista lahat ng borrowers ninyo. Makikita mo ang borrower code, ang buong pangalan, contact number, status, at risk tier ng bawat isa. O eto si Maria Bautista, isang tingin lang, kita mo na agad kung sino ang active at sino ang hindi. May search at filters din tayo. Halimbawa, itype natin ang Maria sa search box, tapos i-click ang filter. Ayan si Maria Bautista agad. Meron ding status filter. Piliin natin ang active para makita ninyo kung sino ang pwedeng pautangin, pwede ring inactive o blacklisted. Tapos, i-click lang ang reset para bumalik tayo sa buong listahan. Ngayon naman, mag-register tayo ng bagong borrower. I-click natin ang new borrower. Ito na ang registration form. Halimbawa, si Rosa Manalo ang i-register natin. I-type ang first name niya, tapos ang last name. Yung borrower code. Huwag na ninyong alalahanin, automatiko yung gagawin ng lenda kapag iniwan ninyong blanco. Susunod ang KYC details. Piliin natin ang government ID, type Philippine National ID ang gamitin natin. I-type ang ID number, tapos ang mobile number niya sa PH Mobile format, at ang address. May mga optional fields din para sa income, risk tier, at reference. Pwede ninyong balikan yon anytime sa edit, kaya huwag kayong mag-alala. Kapag kumpleto na, i-click ang Create Borrower. Ayan, may sarili ng profile page si Rosa kasama ang auto-generated na borrower code niya. Dito naman sa kanan ang Ledger Snapshot. Wala pa siyang loans ngayon, pero magbabago yan kapag na-release na natin ang unang loan niya. Balik muna tayo sa borrowers list, tapos buksan natin si Maria Bautista. Matagal na siyang borrower kaya may laman ang record niya. Kita ninyo, bawat borrower may mga tabs. Profile, documents, loans, payments, balances, at credit limit. Sa loans tab, nandito lahat ng loans niya, 2 loans ang kita natin, at may mga overdue pa. Sa payments tab naman, lahat ng bayad niya. At sa balances tab, ang outstanding balance niya per loan. Ngayon, ang pinaka-importante para sa KYC ang Documents tab. Dito ninyo ina-upload ang valid ID, proof of billing, at iba pang requirements ng borrower. I-click natin ang upload, piliin ang document type, tapos may issue date, at eto ang susi, ang expiry date. Binabantayan ng lenda kung kailan mag-expire ang bawat dokumento at mamarkahan itong expired pagdating ng araw na yon. Isasara ko muna itong form. Meron pa tayong Global Documents page. Dito sa sidebar dito, lalabas ang lahat ng documents na i-upload ninyo para sa lahat ng borrowers, kasama ang expiry ng bawat isa sa iisang listahan. Wala pa tayong laman ngayon, pero ito na ang filter para sa mga documents na mag-expire sa loob ng 7, 30 o 90 days para hindi na kayo masusurpresa sa expired na ID. Sige, i-recap natin. Una, i-register ang borrower gamit ang new borrower form. Pangalawa, gamitin ang detailed tabs, loans, payments, at balances para masagot ang kahit anong tanong ng borrower. At pangatlo, i-upload ang KYC documents at bantayan ang expiry. Sa susunod na module, gagawa na tayo at magre-release ng inyong unang loan. Kita-kita tayo doon.